Alright, mega mega love shout out. Good morning mga kapsat. Kamusta na? Ito. Shout out po sa mga kasama natin. Nandito si Cherry Garcia. Shout out kapsat. Nandiyan si Christopher Dakiwag. Shout out sa inyo mga kapsat. O anong pag-usapan natin, maestro? Teka lang, share lang natin. Naku, may kondo May ang tawag nito? May banta, may security threat sa Senado. Bakit kaya? Check na natin to. Acting Senate President Win Gatchalian may update sa security threat sa Senado, mga kapsat. Na-interview siya kanina pero bakit nga ba ito lumalabas sa balita, mga kapsat? Senate under threat. Sabi ng Billionaire News 4 minutes ago. Pinaka-latest 4 minutes ago. Acting Senate President Win Gatchalian said authorities including the NBI have relayed intelligence report about possible threat to the Senate, prompting tighter security measures. Nako po talagang bantayan nyo, no? Hindi pwedeng yan, maluwag-luwag yan, Diyos ko Lord. Baka anong plano nilang gawin dyan? Meron pong mga banta na pwedeng mangyari sa Senado. Acting Senate President Win Gatchalian said that they received informations about the security threats in the Senate. Meron kaming mga impormasyon din na nakakuha tulad ng NBI na meron pong mga banta na pwedeng mangyari sa Senado. He said in an interview in DZRH on Tuesday, ayun lang, pupuntahan natin yung DZRH. Ayon sa NBI, hindi ko na ma-disclose mga intelligence na pinasa ko sa atin sa mga senador na rin ang NBI na ang banta na pwedeng mangyari sa Senado at kailangan po kami mag-adjust sa security efforts. Nga natin. Asa na yan? Puntahan natin yan. Ito, exclusive. Puntahan na natin. Let's do this. Acting Senate President para doon sa kanilang block, pero officially Senate President pro tempore. Senator Win Gatchalian, sir. Welcome mo sa DZRH. Good morning. Leonida, shout out Leonida. Good morning po. Good morning sa inyong dalawa. Good morning. Sir, bago natin puntahan yung update sa inyong Senetflix, atin hong binabantayang drama dyan sa Senado, ayaw mo nating tawagin ganun. Pero kahapon, sir, nagkaroon ng bahagyang, sabi na natin, consultative meeting, sabi nga ni Senator Kiko, doon sa Blue Ribbon. Pero medyo kinat short dahil doon sa event sa Mindanao. Kumusta ba yung preparation, sir, ng higher chamber para doon sa pagtulong sa ating mga kababayan following this magnitude 7.8 talindol? Tama, nakafocus tayo ngayon dito sa pagtulong natin sa ating mga kababayan sa Mindanao. For 2026, sa kabatihang palad, merong malaking allocation ang NDRRMC Fund. Meron tayong almost 20 billion para sa reconstruction na pwedeng gamitin ng national government para sa reconstruction ng mga nasirang gusali doon. At pagdating naman po sa pagtulong sa local government units, meron almost mga 50 billion naman, no? Doon sa tinatawag nating Local Government Support Fund. So ibig sabihin, pwedeng diretsong tulungan ng mga local government sa kanilang reconstruction efforts. Good morning. Sa mga information na nakuha ko, may mga kausap ako on the ground, mga local shout government. out, Jevinil. Tumatakbo naman ang Gensan, tumatakbo naman ang mga LGUs doon. Pero marami talagang structure ang nasira, especially mga hospitals, dapat matulungan natin. May balita, Senator Win, from the Palace sa Malacanang na medyo hindi muna makikipagsabayan si Presidente Bongbong Marcos. Hayaan niya yung key cabinet officials na pumunta roon at pangunahan yung response operations. Sa inyo ba, sir, sa Senate ay may bala kayong bumisita rito sa ating mga kababayan? Yes, nagpre-prepare kami para bumisita. In fact, kahapon nga kaya nahinto ng maaga yung hearing kasi nagkaroon pa kami ng meeting at nagko-coordinate din kami sa mga agencies para tingnan kung ano yung tulong na pwede nating madala. So within the week, ako personally nagpaplano rin pumunta doon and yung
mga ibang kasamahan natin ay bibisita rin. So kahapon po ay nagkapulong-pulong na yung Senate Majority o may iba pa pong bang sumama sa pulong ninyo para doon sa pagpunta nyo po dyan sa Mindanao? Nagpaplano yung Senate Majority na pumunta. Nagpo-coordinate kami ng aming mga schedules at importante rin yung tulong na pwede natin maihatid. Ang ating bagong finance chairman, si Senator J. Garcito, ay inuumpisahan na rin yung pakikipag-coordinate sa lokal, no? Sa mga local government units para kung ano yung mga pwedeng maitulong doon sa reconstruction efforts. Sigurado ako ang pinakamalaki ditong pondong gagamitin ay yung reconstruction dahil nabalitaan namin may mga kalsada, tulay, Grabe. yung schools, no? Nakita natin daming schools na damage. Nakita niyo yung Ang pinaka inaalala ko ay yung mga nakita niyo yung nangyari sa Jollibee, mga kapsat, yung bumagsak na Jollibee. Grabe. No? Pati yung sa school, yung mga bata, habang nakaupo sila, biglang nag-iba yung structure. Buti walang tinamaan doon. schools dahil alam naman natin may shortage na tayo. Kung masisira pa marami sa ating mga schools, lalaki yung shortage natin. So, isa yan sa mga binibigyan natin ng pansin. Ikaw sir, for the longest time may Basic Ed Committee Chairperson Correct. dyan sa Correct. Senado at well, bilanggit mo na nga yung classrooms. Ano pa siguro sir yung mga yung mga nakikita mong mga pagtugon na dapat i-prioritize sa sektor na yan? Dahil opening pa lang tayo ng klase. Oo nga pala. Oo. Kahapon, first day of school opening, no? First day kahapon at sa mga videos na nakita ko may mga schools na nasira. I'm sure hindi pa kasi napupuntahan yung ibang liblib na lugar, no? So importante na mag-ingat tayo pagdating sa schools dahil hindi natin pwede isalang-alang ang ating mga mag-aaral. So iintayin namin yung official report from DepEd. Ang kagandahan naman this year malaki ang pondo na inilaan natin sa school buildings, no? Almost close to about 80 billion pesos. Para maihabol natin yung pagkukulang natin. So, nakikita ko naman na hindi magiging problema ang pondo dahil this year, malaki ang pondo na inilaan natin sa school building construction. So, may merong pwedeng paggamitan ang There's no internet. Lane. DepEd sa No internet. Yan, Senator, kaya lang Yeah, good news. Good news yan. Why is it Yung mga pondo na yun kasi ay talagang para habulin yung mga problema. Pero sa ngayon, wala tayong choice kundi gamitin muna yung pondo para sa reconstruction at para hindi maputol yung pag-aaral ng mga bata. pinag-usapan tuloy namin ni Ms. Kisses dito. Ang tulog ba na ito ng Senado ay galing lang sa majority o Ayun nga, welcome ang Hindi, minority? galing to sa Senado. Kalahatan. Ito ay budget ng national government na inaprubahan ng Senado. So lahat to ay kasama dito. Buong Senado, walang majority minority, no? Buong Senado inaprubahan yung budget at kaya ito para sa taong bayan. With all due respect, sir, yung kabilang block ay medyo naimbitahan po ba natin para makisali sa ating meeting at para makasama kung ano pa yung mga ideas na po pwede nilang ibahagi para sa pagtulong natin sa Mindanao? Sabi ko nga, bukas yung aking tanggapan at pinto para kahit kaninong senador at nakikipag-usap tayo on a regular basis with different senators tungkol dito. In fact, humingi rin tayo ng mga ideas at suggestion kung paano patulungan yung mga kababayan natin sa Mindanao. So yun ang aking focus right now. No? Tulungan yung mga kababayan natin sa Mindanao, makita mismo yung sitwasyon doon at tinitignan ko nga, rin-review ko kasi bilang dating finance chair, meron naman tayong idea kung saan kukunin yung pondo pero tinitignan namin kung ano pa yung mga natitirang pondo kasi half the year na. No? So yun naman ang aming kumbaga i-support kung ano pang pondo ang pwede nilang magamit. Ayun. So sa at least sa ganitong paraan yung pagtulong, hindi na kailangan senator ng joint signatory. Dapat lang. Hindi na. Kailangan mabilis lang yung pagtulong natin doon. At dahil nga alam niyo this year marami sunod-sunod yung kumbaga yung mga issues o problema na pang-ekonomiya na nakita natin, no? Una, yung pagtaas ng presyo ng langis,
ngayon El Nino as we speak, no? Yung Super El Nino, at meron na tayong lindol ngayon. So pag-aralan din mabuti kung kakailanganin ng supplemental budget para ma-reallocate yung ibang mga pondo sa pagtulong dito sa mga tinamaan ng tatlong mga problemang ito. Nabanggit na lang din po yung joint signatories, sir. Meron daw pong iniaalok na suhestyon na power sharing dyan sa mataas na kapulungan. Power sharing, Well, ang doon sa June 3 session, Power sharing daw. klaro kung sino ang hinalal na Baka hindi siya power sharing, Senator. Baka power tripping yung ginagawa ng kabilang kampo. Diyos ko po. Senate President pro tempore, at klaro rin kung sino ang dinesignate at acting Senate President. No? So klaro naman doon kung sino po ang mga dinesignate at hinalal. At tayo po yun, isa lang. No? So kaya hindi ho posible yung power sharing dahil isang tao lang po ang hinalal. Mahirap naman ng power sharing na isang tao lang daw, sabi ni Senator Win. Senator, itong binabanggit na ito ni Senator Alan Peter Cayetano ay nandoon sa konteksto na pending daw the resolution from the Supreme Court. Meron bang nag-file na in the first place ng apela sa SC na resolbahin itong power struggle dyan sa Senado? Kung maaari natin tawagin gano'n. Wala pa kaming natatanggap sa Supreme Court any request to comment or any request to file documents. Wala pa kami nakukuha. Pero sa bahagi nyo, sa block ninyo, wala kayong initiative to do that? Wala pong initiative na gano'n. Ayun. Enjoy At talaga yun. isa pa pong nais naming malaman na tayo ho ay naka-break ka. So, tayo ho ba ay napag-usapan napagdesisyonan kung magkakaroon ng special session sa mga susunod na araw? Yun ay patuloy naming pinag-uusapan at kinukonsulta ko po yung ating mga kawani sa Senado kung ano yung mga nakabindin na mga batas at dapat tapusin. Isa sa mga mahalagang nakabindin ay yung promotions ng 5 general. Oo. Na hindi ho kasi na hindi na-tackle nung huling mga araw dahil nga walang session. At kung hindi ho sila mapopromote, hindi na ho nila makukuha yung kanilang mas mataas na ranggo at makaka-apekto yan sa kanilang pension. So, importante na ma-promote sila, at importante rin dahil itong mga general ay matagal na inialay yung kanilang mga buhay sa ating bansa, no? 30 years, 40 years, at karapat-dapat lang naman ibigay yung lumalaki ng mga bata. Narangan na naman So kaya tayo. sila mag-aaral. Again, sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like. Like and subscribe. kanilang pinaghirapan. Kausap lang namin kagabi, Senator Win, si General Romeo Browner sa isang event dyan sa Camp Aguinaldo. Yan ngayong pinag-uusapan namin. Although, confident sila doon sa side nila na, magko-continue yung function ng military. Kaya lang, pag si Defense Secretary Gibo Teodoro ang tinanong, ang binabanggit niya, partner, Senator, may epekto itong malaki doon sa AFP na sense na yung generals pala na yan, Senator Win, ang hawak nilang units ay mga nurturing units na nakatutok sa external defense ng ating bansa. Correct. At yan kasi para sa akin, kumbaga, pinaghirapan nila yan at inialay nila yung buhay nila sa ating bansa. So, kailangan mo talagang mabigay yung karapat-dapat para sa kanila. No? At kaso lang, hindi nga nagkaroon ng 3 araw na session, kaya hindi ho na pag-usapan ho yan. Pero, yan ay isang bagay na ilalagay ho natin sa special session. Yan ang isang bagay na pinag-aaralan namin kung paano po ilalagay sa special session. May pag-asa pa. Oo. Samantala ng isang araw. Pag-aaralan natin ang commission, iba kasi yung struktura ng commission on appointments, pero yan ay pinag-aaralan namin ngayon. Senator Gatchalian, yung nung isang araw ho'y merong mga binabanggit sa Senator J.V. Ejercito na posible nang magkaroon
ng maabot yung 13 Ayan. para daw Ay, kayo. magkaroon na ng formal na botohan para sa Senate President. Ito po ba ay Naamoy na. malapit na, naaamoy na kasi marami Nababanaag na ba namang natin? lumalabas na Senator? mga haka-haka, sir. Nakaamoy na ba? Mas maganda siguro siya na lang ang tanungin, ano? At mas maganda yung information ni Senator JV pagdating sa ganyan. Sa inyong bahagi, wala pa kayo naamoy, sir. Naamoy. Natatawid ba kayo? Mas maganda siya tanungin na lang. Sir, sandali. Binabot kasi ng kabilang bahagi doon sa minority block na tama ba? Ngayon ang issuance daw ng notice of pre-trial para doon sa impeachment. Itong power struggle sa Senate, paano siya nakaka-apekto ron sa at least yung timeline ng ating paparating na impeachment trial? Well, susundan natin yung timeline na napag-usapan noon sa caucus at tuloy-tuloy naman yung paghahanda para sa impeachment. Kaya lang binabanggit ni Senator Cayetano, partner, siya pa rin daw ang tatayong presiding officer. Hala. How do you Well, resolve dito that? sa klaro naman na ang Senate President ang tatayong presiding officer at in the absence of the Senate President, yung acting Senate President. So by operation of our rules, tatayong presiding officer ay yung acting Senate President. Alright. Ayun na. At isa pa po, mapuntahan ko lang yung Senate Blue Ribbon Committee sa mga susunod na araw. Inaasahan po natin at inanunsyo naman nila na magkakaroon muli daw ng Senate probe ng Blue Ribbon Committee sa Flood control. sa panig po nila. Ito po ba ay papaano po ang magiging strategy po o ang hakbang po ng Nakakatulakan ba ulit, Senator? Oo, at saka kung papapasukin mo ba? Ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Erwin Tulfo at siya lang po ang pwedeng mag-deklara kung kailan po ang susunod na Senate Blue Ribbon Committee. Pero po So, may mga inimbitahan po na mga na mga resource person. Oo. Ito po ba papapasukin sa Senado given na ang mga pumapasok lamang po ngayon sa Senado ay yung may mga May mga papel. may mga probe o hearing na ginagawa. Mas maganda ho, ang unang-una ay ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Erwin Tulfo. So ang ibig sabihin po, siya po ang tamang tao para mag-issue ng mga notices, kung sino po ang mga imbitado at ano po yung direksyon ng mga ng hearing. Kung wala po siyang in-issue, then wala hong hearing. Pero sa inyong bahagi, sir, last on my end, anong order natin sa Office of the Senate Sergeant at Arms? Yan. Ang importante ho kasi ngayon ay kaayusan at proteksyon ng Senate premises. At importante rin yung kaayusan at proteksyon ng mga empleyado. Importante rin na at kaayusan po ng aming tanggapan. Hindi lang ho natin pinoprotekta isa o dalawang senador. 24 na senador po ang pinoprotektahan ho natin. At halos 2,000 kawani. No? At importante, ang aking priority ay protektado ang ating mga empleyado at lahat ng senador, hindi lang ilan. At meron ho kami mga information rin na nakukuha. Yan na. Katulad sa NBI na meron po mga banta na pwedeng mangyari sa Senado. At kaya nakikipag-ugnayan rin kami sa mga intelligence agencies, lalo na sa NBI, para tuloy-tuloy po yung aming information at intelligence gathering. Pero ang priority namin ngayon ay seguridad ng 24 na senador at seguridad ng 2,000 kawani po ng ating institusyon. Binabagit mo, Senator, may banta sa Senate premises ulit. Maghigpit pa tayo ng security. At saka saan galing yung banta na yon sa security natin? Ayon sa NBI, meron kaming, di ko lang ma-disclose, no? Pero merong mga intelligence na ipinasa ho sa atin at sa mga senador na rin. Ang NBI na merong banta na pwedeng mangyari sa Senado. At kailangan ho kami mag-adjust ng security efforts. No? Kailangan ho talagang maghigpit at mag-adjust pa ng mga security protocols. No? Dahil nga ayaw natin may mangyari ulit, no? Sa ating mga empleyado at sa mga senador. May emergency o biglaang meeting sa Camp Crame last week. Ang isa sa mga natakel, yung report na allegedly ay may mag-i-storm daw sa Malacanang Palace by June 12. May kaugnayan ba yan dito, Senator? June 12 din ba yan? Ayaw ko muna sabihin ng sa publiko, no? Pero
ito yung mga information na ipinapasa ho sa amin at intelligence information na ipinapasa ho sa amin para makahanda rin tayo. Hindi ho Okay. tayo pwedeng maging kampante. Dahil kung may mga ganyan intelligence information, dapat ho seryosohin. Yes. No? At lahat ng banta ay dapat ho seryosohin. Kaya nag-a-adjust rin ho kami. At ang Sergeant at Arms rin po ay nagbibigay rin po ng inaayos, no, yung security protocols ho sa loob. Lastly na lang sir, may any message sa sambayan ng Pilipino na patuloy na nanonood at nag-oobserba dyan po sa mga nangyayaring sitwasyon sa Senado? Kami po ay nakatutok sa pangyayari po sa Mindanao at makakaasa po ang ating mga kababayan na tutulong ho tayo at sisiguraduhin natin ang ating mga assistance ay makaabot po sa ating mga local government units at iba pang mga kababayan natin. Alright. Maraming salamat sa panahon at paliwanag, sir. Mabuhay ho kayo. Good morning. Maraming salamat. Alright, salamat Senator Win sa update, no? So talagang kailangan talaga nila higpitan yan, especially kapag may security threat na nalaman yung NBI. Yun pala, naalala ko, baka yun yung kuan. Di ba nung nangyari sa hearing kahapon sa Blue Ribbon, lumapit si NBI, di ba? Tapos nag-suspend sila. Tapos lumapit si NBI director. Baka yun yung sasabi niyang threat. Kasi nag-suspend sila eh. Baka yun nga yun. Baka lang Pero hindi natin alam kung ano yung pinag-usapan nila doon tungkol sa kasi biglang nagsabi niya kailangan daw niyang meron siyang sabihin si NBI. Kaya lumapit siya confidentially. Di ba? Kaya nag-suspend sila ng 1 minute suspension yung hearing. Anyway, siya, yan ang update, Pops Kapsat, no? Grabe. Talagang, kahit anong gawin nila, kakapit tuko sila, no? Tapos ngayon, kailan daw? May nakita pa nga, June 11 daw, mag-blue ribbon hearing na naman daw sila Cayetano daw, Nakita ko dito sa post, nila, ng mga supporters nila. Handa na ba kayo sa pagbabalik ng blue ribbon daw ni Marcoleta Cayetano sa June 11, which is kailan yun? Sa Thursday, 2 days from now. So ayun. But anyway, yan po ang update. Lahat ng mga updates, unang-una syempre tutulungan mo na yung mga nasa lanta ng lindol. Urgent yan, hindi na kailangan pagdebatehan yan. So good na kagad. Bigay na yung dapat ibigay para sa kanila. Yung mga pondo, wala nang yan. Hindi na pwedeng patagal-tagalin yan. Talagang na urgent talaga. So, lalo na si Senator Win, dating financial chair yan. So, it's a good thing na at least may update siya dyan. Tapos, yung mga plano ng mga majority, tsaka yung mga ibang updates pa dyan sa Senado. So, thank you very much, Acting Senate President Win Gatchalian. Next topic tayo. So again, shoutout sa mga kasama natin. Elican del Carmen, Genevieve, Leonida, sino ba nagkwento na sila dyan? Romy, VMP Romy, sino ba? Si Deborah G, dyan din. At saka sa lahat na nang tumula pa kanina, shoutout sa inyo. Okay, countdown tayo sa ating next topic. Here we go. Saan na yun?